sasagutin ko ang justification ng isang kapatid na Kristiyano, kapatid in humanity. Dahil kinukot ko sa Romans chapter 3 verse 7 na sinabi ni Paul dito, I will quote exactly as verbatim dito sa Romans chapter 3 verse 7. Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Sa madaling sabi, nagsisinungaling si Pablo. Sabi naman ng isang kapatid na Kristiyano in humanity, sabi niya, ituloy mo pagbasa. Ituloy mo sa 8. So, ituloy ko sa 8. Mas lalong dinagdagan ang problema. Sa 8, basahin ko. Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama, kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin, sila'y paparusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Nang pinapalabas dito, si Paul, this is in connection sa 7 ng 8, gagawa ka ng masama. Kahit gagawa ka ng masama, total ang lalabas naman ay mabuti. Tama ba yun? Gagawa ka ng masama para ang lalabas ay mabuti? Magsisinungaling ka para ang lalabas ay mabuti? Anong sinasabi? Na sa aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong makilala na siya'y tapat. Magsisinungaling ka para lang maging tapat? Sabihin mo, kausap mo si Kristo. Sabi ni Kristo, ganyong gawin mo. Magsisinungaling ka kahit hindi mo kausap si Kristo. Di ba? Yan ang ugali ni Paul. Nakausap niya si Kristo, nagsabi si Kristo. Kasinungalingan Ano pa nga yung sinabi ni Paul? Dagdagan pa natin. Dahil dito, magsasalita lang kasinungalingan. Dito talaga naman sa 8, ay maggawa ka ng masama. Kung ito naman ay mabuti ang lalabas. Dagdag pa yan. Yan talaga ang balahibo ni Paul. Dagdag dito sa 1 Corinto 9, versikulo 20-22. Tingnan mo ang talagang kulay ni Pablo. Okay. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad sa isang Hudyo, upang mahikayat ko sila. Ano ba mga Hudyo? Bawal ang pagkain sa baboy sa mga Hudyo, di ba? Sa pagkain ng walang taliskis, bawal. Pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, bawal yan sa mga Hudyo. Ano pang bawal sa mga Hudyo? Pagsamba ng mga paganistic yung pagsamba, ay bawal yan sa mga Hudyo. Di ba? Pero sabi ni Pablo, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad sa isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Okay? Kahit hindi ako saklaw ng kautusan. Kahit hindi daw siya saklaw ng kautusan. Bakit ba? Mayroon ba? Are you above the law? Pablo? Paul? Paulus? Ikaw ba'y above the law? Kahit hindi ka saklaw of the law? Meaning you are not under the law? Why? Are you above the law? Okay. Sinabi pa dito, kahit hindi ako saklaw ng kautusan. Grabe. Meaning you are above the law. Okay. Nagpailalim ako rito, alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang mailapit ko sila sa Diyos. Upang mailapit. Nagsisinungaling ka, nagpakunwari ka, para mailapit mo sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintel. Ano bang mga hintel? Yung mga pagano. Naniwala na maraming Diyos. Naniwala na mga Trinity. Yan ang mga pagano
pagan, nagniwala sa mga Trinity. Yung example, yung triad sa mga Hindus, yung Trinity sa Egyptian Trinity, Greek Trinity, Son of God, sa gods, the Romans, the Greeks, there are sons of gods. So, ganun. Kakain ng baboy. Ano pa? Samba ng mga Diyos-Diyusan. Yun ang mga hintil eh. So ngayon, si Pablo, pag nandoon sa hintil, hintil naman daw siya. Tingnan natin. So, tingnan natin sa 21. Sa piling naman ng mga hintil, na hindi saklaw ng kautusan. Bakit? Kautusan. Kanino ba ang kautusan? Sa Diyos. Bakit masabi mo nga hindi sila saklaw ng kautusan ng hintil? Kung naniwala sila kay Hesukristo, dapat saklaw sila, under sila sa batas ni Hesukristo. Gumawa si Pablo ng sarili niyang batas, hindi sa batas ni Hesukristo. Dahil hindi daw saklaw ang mga hintil sa batas. Exempted ba? Yan ba ang turo ni Hesukristo? Astagfirullah. Okay? Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang silang mahikayat ko rin. Parang hintil. Di kumakain sila ng baboy, aso, kain ka rin. Di ba? Kain sila ng daga, ang mga hintil, kain ka rin ng daga. Para mahikayat mo sila. Ganun ba si Kristo? Sino ba ang pattern natin of da'wah? Pattern of our life? Who is your pattern of life? Ikaw, Pablo, or si Jesus Christ? Si Jesus Christ, ganun ba? Balingbing? Balingbing? Continue tayo. Ako'y naging parang hintil upang silang mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ginamit pa si Kristo. Ginamit pa si Kristo. Sa kautusan ng mga hintil, ikaw ay maging hintil. Kahit pa iniisip mo, dahil ikaw ay salita mo lang yun. Pero pag sabi mo nga kung ako'y nasa mga Hudyo, ako'y namumuhay bilang Hudyo, at nandoon ka na naman sa mga hintil, para namumuhay ka na ng hintil, siyempre, ano bang pagkain ng mga hintil? Ano ba ang pagdarasal sa mga hintil? Nandoon ka rin. Kahit nandoon ba sa loob mo, pwede ba yun isang Muslim ka? Suppose isang Muslim ka. Okay, pumunta sa mga kafir, birthday, magbe-birthday ka rin doon, magkakain-kain ka. So, papunta ka doon sa mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyah, bawal ang birthday, bawal din ang birthday sa'yo? Bawal sa mga Muslim ang kumakain ng baboy, aso, bawal. Susunod ka, hindi ka kumakain. Pagdating naman sa mga kafir, kumakain ng aso. Ikaw, Muslim ka, kumakain ka rin ng aso, kumakain ka rin ng baboy para mahikayat mo sila. Tama yun? Naku, kung ikaw talagang Muslim ka, ganun ka. Pesta-pesta doon sa mga pagano, pesta-pesta ka rin. Kahit Muslim ka, ganun ba? Yan ang si Pablo. Nalilito, that's why maraming mga Kristiyano ngayon, they are quoting about Jesus, they are against the quotation of Paul. Dahil si Paul talaga ay kumakain ng baboy. That's why nga maraming kumakain ng baboy. Nagdasal ng mga Diyos-Diyusan, yung mga Trinity, yung nagkasala ang isa, nagkasala ang lahat. That is paganism Kung nagkasala ang isa, nagkakasala ang lahat, ay paganism yan Pagsamba ng tatlong persona, isang Diyos, ay pagano yan Walang propetang nagtuturo ng ganyan Mayroon bang propeta nagtuturo na ang Diyos ay may dalawang persona, isang Diyos, tatlong persona ang Diyos, isa lang siya, isa lang, tatlong persona. Mayroon bang propeta? Si Jesucristo nagtuturo, si Juan Bautista nagtuturo, si Moses, si Abraham nagtuturo ng ganyan. Wala. Mga pagano lang yun You Christian, you are belong to paganistic doctrine because of Paul. Kasi si Paul ay talagang balimbing siya. Kung bagang sa ibon, sa araw ay ibon ka. Pag paggabi ka ay kuhago. Ano ba? Para ka rin ibon sa gabi at ibong pang-araw. Anong tawag nun? Kung sa araw ay ibon, pagka sa gabi rin ay ibon pang gabi. Anong klase?
Si Jesucristo ay hindi ganun. Si Jesucristo ay ganun ba? Balimbing ba si Jesucristo? Sabi nga ni Jesucristo, "You evil and adulterous generation, you are seeking after a sign. You evil." Buang kayo, mga mangmang kayo, mga wala kayong pananampalataya, ahas kayo. Hindi nagbabalimbing-balimbing si Jesucristo. Talagang tinitira niya ang mali. Hindi kagaya sa iyo, Pablo. Bumabalimbing ka eh. Pag sa mga Hudyo ka rin. Kung ikaw kasama sa mga hintil, ay hintil ka rin. Nagsisinungaling ka para makukuha mo ang loob ng tao. Kahit ito ay hindi totoo. Gumagawa ka ng masama. Kahit man ito ay masama, basta lang iniisip mo, makakuha ng mabuti. Ano ka? Hindi ganun si Jesucristo eh. Na naggumagawa ng masama para lang malabas ang mabuti. Magsisinungaling para malabas lang ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi si Kristo nang ganyan ni Pablo. Tambalos-los ka, Pablo eh. Hindi ganun. Loko-loko ito si Pablo eh. Kung dito ba, tirado rin kita. Kung dito ka palang Pablo. Totoo lang. Si Pablo ang nagbigay ng kalituhan sa mga tao, sa mga Kristiyano. That's why mga Kristiyano, hinahawakan nila ang salita ni Pablo versus naman salita ni Jesucristo. Tungkol nga sa pagkain, talagang nagsalpukan. Tungkol naman sa Diyos ay nagsalpukan din. Quoting Paul, quoting naman kay Jesus, nagsasalpukan. That's why ang Kristiyano nagbanggaan using the Bible eh. La hawla wala quwwata illa. Hindi ganon. Pag magmensahe ka, kung ikaw isang Muslim, haram-haram. What is halal is halal. Hindi mo pwedeng baluktutin. Ang haram gawin mong halal. Ang halal gawin mong haram. Hindi pwede sa Muslim yan. Dahil ang Muslim, magsasalita ka ng totoo. Huwag kang magpakunwari. Magbaging munafik ka para mahihila mo lang yung mga tao. Umiinom sila, naglalasing. Maglalasing ka rin, iinom ka rin para lang madawahan mo sila. Kumakain sila ng baboy, kakain ka rin ng baboy para sila ay madawahan. Yung ganyan si Pablo eh. Very clear sa Biblia, basahin ninyo.